Welcome to K-Catalog. KIIP Level 3 Unit 1 Textbook, page 14. So first, let's check yung question number 1. 여러분은 주변 사람과의 관계에서 어떤 고민이 있어요? So, per word muna, no? 여러분, ibig sabihin po niyan, you. So, ikaw yan. You are being asked. 주변, around. So, pwede siyang around. Pwede din namang surround. So, depende sa pagkakagamit sa statement. 사람, so people or person. And then, yung po dyan, of. And then, 관계, ito naman po ay relationship. And then, last is yung gomin. So, gomin is concern. Okay, or if madami, concerns. So, yung pinakatanong po, so sa English muna, yung question natin is, what concerns do you have in your relationships with people around you? Okay, so sa Tagalog naman, ano daw yung mga concern or inaalala mo na meron ka doon sa relationship mo sa mga taong nakapaligid sa'yo. So ngayon, ohui vocabulary, check natin, no? 친구. So alam na natin yan, friend. 동창. So, ano naman yung 동창? So, friend pa din po yan. Kaya lang, naging kaibigan mo siya because of school. So, sa school kayo nagkakilala, doon kayo naging magkaibigan. Okay? So, dito naman tayo, no? 공감대가 없다. So, pag sinabing 공감대, so yung pinaka-translation po kasi ng word na to is consensus. So, ano ba yung consensus? Ang lalim naman nun. So, sa other term, bond of sympathy. Ibig sabihin, iisa yung mind nyo, no? Nagkakaisa kayo or nagkakasundo kayo, kumbaga. Pero dito, dahil sinabing opta, so, hindi kayo nagtutugma. Okay? So, instead na you have unity or unison, wala po yon. Okay? So, negative po itong word na to. And then, 사이가 멀어지다. So, ito din, no? Negative din siya. So, pag sinabing 사이, ito naman is yung relationship mo, and then 멀어지다, lumalayo. Kumbaga, you are becoming distant. Okay? So, to become distant with the other person. Okay? Lumalayo na yung iyong loob. And then, 연락이 끊기다. So, negative ulit yan. 연락, yung ating contact number. And then, 끊기다, ibig sabihin, i-cut, no? Ika-cut mo. So, ibig sabihin, wala nang contact. So, yung mga first 3 phrases natin dito, mga negative po siya. Yan. So, wala kayong bond of sympathy, tapos wala ding naging malayo na yung loob mo, and then, wala na ang contact sa isa't isa. So, dito naman tayo. Sa pangalawa, we have sonbe and hube. Pag sinabing sonbe, ito yung mga senior. Hindi yung senior citizen, iba po yun. Sa school, di ba, meron tayong senior, yung mas mataas sa atin. Kung halimbawa, tayo ay first year, second year pa lang. So, yung third year and fourth year students, sila yung ating senior. And then, yung hube, sila naman yung mga junior students. Okay? So, dito sabi, 선배를 대하기 어렵다. So, pag sinabing 대하기, big sabihin to deal with, no? To deal with or to treat. Yan. Okay? So, pwede din nating isipin sa Tagalog yung pakikitungo. Okay? Or pakikisama. Sabi, it's hard to deal with or to get along. Ayun, yung mas magandang to term, get along with. So, it's hard to get along with or deal with the senior. Bakit? Especially dito sa Korea kasi yung big deal sa kanila yung age. So, kahit na 1 taon lang yung yung agwat nyo, kailangan ka talaga, parang bow ka dun sa senior mo. Eh, 'di ba sa atin sa Pilipinas, parang kahit ilang taon yung agwat, basta pag feeling mo kaibigan mo siya, kaibigan talaga yung turingan. So dito, sila, no, maingat sila pagdating sa bagay na yon. Okay? And then, 후배가 나를 어려워하다. So dito naman, sabi, yung junior daw, no, is having hard time. 어려워하다, to have a hard time. So, bakit siya nahihirapan? Yung junior. Kasi nga, magkaiba yung age nila. So, dito, si Hubega Naral Oryohada, yung na dyan,
senior yung nagsasabi niyan. So, sina is isang senior. Okay? Or kumbaga, mas mataas siya. Okay? So, sabi niya, yung aking junior or yung mas nakababata sa akin is having a hard time dealing with me siguro, no? Kasi nga, yun yung nasa topic natin dito sa second box. So, negative ulit yung mga emotions dito or yung situation. Tapos, tingnan natin. Dito sa pangatlo, sabi, Sangsa, Dongyo, Buha, Jigwon. So, Sangsa, ito po yung mga boss, matataas yung position. And then, Dongyo, colleagues or coworker. So, ito naman po ay kapag pareho kayo ng pareho kayo ng posisyon. So, hindi mataas, hindi rin mababa. So, tapos, we have yung Buha, Jigwon. So, pag Buha, Jigwon naman, ito yung mga mas mababa sa'yo. Okay? So, yung mga subordinates mo. Okay, so tandaan lang, pag Sangsa, yung mas mataas sa'yo. Tapos Dongyo, yung kapareho ng position with you. Tapos Buha, Jigwon, yung subordinates or mas mababa yung position kaysa sa'yo. Okay, so tingnan natin yung mga nakalagay na situation dito. Sangsa의 지시를 거절하기 힘들다. So, Sangsa, boss ulit yan, no? So, yung jishi, ano ba yung jishi? Ito po yung instruction or command. So, ibig sabihin, yung instruction or command nung iyong boss or nakakataas sa'yo is 거절하기. So, pag sabing 거절하다, yun po ay to refuse. Okay? And then, 힘들다, hard. So, ang ibig sabihin yan, hard to refuse the instruction of the boss. Okay? Siyempre, hindi, kaya nga boss dapat susundin mo, di ba? Mahirapan ka talagang tumanggi. Next, 동료에게 도움을 요청하기 어렵다. So, 요청하기, ibig sabihin po niyan is to ask. Okay? Anong i-ask mo? 도움, help. Okay? So, ask help. Tapos, 어렵다, again, difficult. So, difficult to ask yung iyong mga dongyo for help. Kasi pareho kayo ng position, di ba? So, parang, pare-pareho lang tayo na ganito yung position dito. Tapos, papatulong ka pa sa akin, pareho lang naman yung ginagawa natin. Parang ganun yung pwedeng maging mind kasi. So, hindi madaling humingi ng tulong or favor sa mga kaparehong mong position or dongyo. So, yun yung sabi dyan, no? Next. 일하는 방법을 잘 모르다. So, 잘 모르다, so not sure, hindi mo alam kung paano yung paraan na gagawin mo sa pagtatrabaho. Okay? So, you're not sure how to work. Okay? So, yan po yung ating mga words or phrases, no? So, may kinalaman siya sa relationship sa mga taong nakapaligid sa atin. And take note, no? Medyo negative yung mga nandito kasi nga, we're talking about gomin. So, gomin concerns. So, kapag ganyan, malamang hindi positive yan kasi naalala mo siya Okay? So, yan po yung ating first set ng vocabulary. Number 2, sabi, 대인 관계를 잘 유지하려면 어떤 노력이 필요해요? So, 대인 관계, ibig sabihin po niyan is interpersonal relationship. So, ibig sabihin yung relationship mo sa ibang tao. Tapos, 잘 유지하려면. So, naalala nyo si 으려면, 려면 na grammar. So, if you want 유지하다, ibig sabihin ng 유지하다 is to maintain. Okay, so if you want to maintain a good interpersonal relationship, what are the efforts that you need? Okay? So, ano ba yung mga dapat gawin para ma-maintain yung ating relationship sa ibang tao ng maayos? So, dito sabi, 자주 연락을 주고받다. So, it means keep in touch frequently. So, 자주, frequently, no? Or often. So, 연락을 주고받다. So, 주다 to give, 받다 to receive. So, palitan lagi. So, yun nga. Keep in touch frequently. Number 2, 이야기를 잘 들어주다. So, kapag nag-uusap kayo, you have to be a good listener. Okay? So, you have to listen carefully dun sa kwento niya and at the same time, ganun din gagawin niya sa'yo. Next, 의견을 솔직하게 말하다. So, 의견, ibig sabihin po niyan is yung iyong opinion. Okay? 솔직하게, from the word 솔직하다 which means
honest. So, dito, honestly. Marhada, to speak, no? To speak your opinion honestly. Next, 서로 예의를 지키다. So, ano ba yung 예의? Ito po yung manner. Okay? Yung iyong manner, you have to keep it. Kahit na sabihin mo magkaibigan kayo, so sa bawat isa, kailangan keep nyo pa rin yung good manner sa bawat isa, no? So, may mga ibang magkakaibigan, okay lang sa kanila na nagbabardagulan, ganyan. Pero, syempre, di ba, kahit papaano, yung basic manner dapat nandun pa rin palagi. Next, 공감을 잘 해주다. So, 공감, so you have to be yung, empathizing. Okay? So, you have to be empathetic. So, ibig sabihin, parang, paano ba yung explanation dito? Parang iisipin mo din yung situation, paano kung ikaw yung nasa sitwasyon nung kausap mo. Okay? Kumbaga, raramdamin mo yung kanyang pinagdadaanan. So, ganun din yung gagawin niya sa iyo. Okay, next, 함께 시간을 보내다. So, 함께, together. Spend time together. Okay? So, yan yung mga magandang gawin para ma-maintain ng maayos yung relationship with other people. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.